Ika-samnaputpitong kabanata sa pagpapatuloy. Nakayukong humihingi ng paumanhin si Byung-ryong kung nagdulot daw siya ng alalahanin. Sinabi ni Escort King sa kanya na kung siya daw ang pinuno ng pamilya, dapat daw niyang unahin ang pagninilay sa mga pinsalang dinanas ng Escort Bureau. Kung hindi daw niya kayang gampanan ang posisyon, nararapat lamang daw na magbitiw siya. Malakas na nasabi na lang ni Byung-ryong na ama na nakatikom ang kamao pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito. Samantalang mahal na lamang ang nasabi ni Lady Cheonghwa na wala na din magawa. Napayuko na lamang si Byung-ryong habang tinatanggap ang galit nito na tinanong siya ng Escort King na saan daw niya nakikita ang ama niya doon. Nagsasalita daw ito ngayon bilang pinuno ng Celestial Dragon Escort Bureau. Napatingin ang ating bida sa nakayukong si Byung-ryong at nasabi niya sa kanyang sarili na inakala daw niya na hindi magpapataw ng ganoong kabigat na parusa ang Escort King. Nang bumaling naman sa kanya ito ng tingin. At nasabi niya sa kanyang sarili na ngayon siya naman daw. Na may pawis sa mukha na nag-aantay ng sasabihin ito sa kanya. Na sinabi nito na magaling daw. Gayunpaman, kailangan daw niyang pag-isipan ang kanyang padalos-dalos na mga kilos na ginawa ng walang konsultasyon. Nagulat ang ating bida sa di inaasahang sinabi nito sa kanya. Na nasabi niya sa kanyang sarili na inakala daw niya na magiging mas mahigpit ito dahil siya ay isang tao na malinaw na nagbibigay ng gantimpala at parusa. Dagdag pa ng Escort King habang nakaharap sa dalawa na sa loob ng pamilya, maaaring magtalo-talo daw sila, pero sa labas, dapat silang magtulungan at magkaisa. Yumuko ang dalawa pagkatapos sabihin ng Escort King na ganoon daw ang ibig sabihin ng pagiging magkakapatid. At nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na mukhang maayos daw nilang napagtagumpayan iyon. At pagkatapos ay yumuko ang ating bida at nagbigay galang na sinabi na tatandaan daw niya iyon. Ayon sa kwento, matapos masabi ni Lee Jong-san ang lahat ng kinakailangan, bumalik na ito sa residence ng Escort King kasama si Hwang Jae-chong. At sinabi nito kay Hwang Jae-chong na kung hindi daw siya masyadong pagod, ay umiinom daw muna sila. At sumagot ito na kanina pa daw niya iniisip na kailangan daw niya ng isa. Sinabi sa kwento na ang mga kayamanan na nakalagay sa 5 karwahe ay iniwang hindi ginagalaw. Habang ang ating bida ay nakatanaw sa Escort King at kay Hwang Jae-chong na papalayo ay sumulpot si Shipment Manager Jang. Sinabi nito sa ating bida na narinig daw niya na lahat ng nasa karwahe ay ginto at pilak. Habang nakahawak ito sa kanyang balbas ay sinabi nito na ipakita daw niya ang mga itinagong kayamanan ng demonic cult. Na sinabi ng ating bida na tinanong si Shipment Manager Jang na doon. Ngayon na. Na sinabi pa nito na masyado daw maraming tao sa paligid. At sumagot si Shipment Manager Jang na kaya nga daw niya iminumungkahi na ipakita ang mga kayamanan. Sinabi pa nito sa ating bida na sa tingin daw ba niya na lahat ng taon doon ay naghihintay na makita ang kanyang mukha. Na naroon sina Lee Gabryong at Lee Uryong na nag-aantay din upang makita ang mga kayamanan. Ngunit sumagot ang ating bida na ipagpaumanhin daw niya sa susunod na lang daw niya yon ipapakita. Hawak ang isa sa mga kayamanan ay ibinalik muli ng ating bida ito sa loob ng sako. Na sinabi nito kay Chief Escort na magmadali at dalhin daw iyon sa Flying Dragon Hall. Na sumagot ito na masusunod daw. Habang nakatingin sa karwahe na puno ng kayamanan, ay sinabi ni Shipment Manager Jang na ang Celestial Dragon Pavilion daw ay maaring itago iyon para sa kanya. Alam naman daw niya iyon. At pwede din daw nila suriin iyon ayon sa uri. Sumagot ang ating bida na ikinalulugod daw niya ang alok na iyon subalit kailangan daw niyang tumanggi. Dahil ang Flying Dragon Hall daw ay mayroon ding skilled appraisers. Naiinis na naiisip ni Shipment Manager Jang ang tinutukoy ng ating bida. Nang biglang sumulpot ang isang punyal sa kawalan. At ito ay tumama sa gulong ng karwahe. Nasanhi ng pagkasira ng gulong nito. Na ikinagulat ng ating bida at ni Chief Escort Gabulio nang tumumba sa harap nila ang karwahe at naglaglagan ang mga kayamanan. Napatingin na may pawis sa mukha si Shipment Manager. Samantalang lumuwa ang mga mata ni Lee Gabryong at Lee Uryong at napanganga sa nakita nilang mga kayamanan. Na maririnig naman ang mga reaksyon ng mga nakakita sa mga kayamanan na naku, totoo nga daw iyon. At may nagsabi na puno rin daw ba ng ganoon ang mga iba pang sako. Gaano daw kaya karaming pera ang halaga niyon? Sa taon daw na yon, tiyak na mangunguna ang Flying Dragon Hall sa benta. Pumunta naman tayo sa palasyo ng Heavenly Dragon Escort Agency. At sa loob nito ang mga Elders Council.
Nang magtanong si Lee Jong-san na sinabi nito na lahat daw ba ng mga iyon ay totoo. Ipinakita ang nakaraan habang ikinikwento ni Hwang Jae-chong ang naging usapan nila ng lasing na si Battled Viper na kaya daw nakatanggap pa din sila ng mga kahilingan sa isang kuweba, sa ilalim ng lupa at kahit sa gilid ng bangin. At totoo daw yon dahil sa daan pabalik ay ikinuwento sa kanya ng isang kaibigan na nagngangalang Hori Doksa ang lahat ng pangyayari ng detalyado. Dahil sa isang espiya ng Flying Dragon Hall, natuklasan daw nila ang buong kwento sa likod ng insidente. Tumingin naman ang escort king kay shipment manager at tinanong ito kung nakita daw ba niya ang mga kayamanan. Nasumagot naman ito ng oo. Habang may kinukuha ito sa kanyang damit. Kaya nahuli daw siya ng dating ay dahil kina Jung Ryong. Na sobrang istrikto daw ng mga ito na kinailangan pa daw niyang maghagis ng punyal at patumbahin ang karwahe. At pasimpleng kumuha ng ilang natapon na kayamanan. Nang ipinatong nito ang isang tasang ginto, at sinabing napakataas daw ng kalidad ng mga yon na bihira makita ang ganoong klase ng kayamanan. At sa bigat pa lang ay madali itong aabot sa 80 tael. Na kung pagsasama-samahin pa daw nila ang lahat ng mga yo ay mas higit pa. Maaninag ang mukha ng escort king sa tasang ginto na di makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Samantala dumako naman tayo sa Flying Dragon Hall. Nagulat ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ni Accountant Jion na tinatayang nasa 300 taels na ginto ang halaga ng mga kayamanan. Ayon sa kwento, matapos ang 3 araw ng pagsusuri, ang tinayang halaga ay talagang nakakamangha. Hindi makapaniwalang sinabi ng ating bida na ganoon daw kalaki. Nasinagot siya ni Accountant Jion na dahil hindi lang daw ito mga simpleng gintong bagay kundi may halaga bilang mga antigo. Ang ilan sa mga yon ay higit pa sa 10 beses ang timbang nito sa ginto o pilak. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at sinabing sandali lang daw, hayaan daw muna siyang huminga ng malalim. Nang sinabi nito sa kanyang sarili na hindi daw niya kailanman inakala na darating ang araw na hahawak sila ng ganoong kayamanan. Nang nanlaki ang mata nito at sinabing teka lang daw. At naisip nito na kung mas mahalaga ang mga antigo kung ganoon daw. Nang may maisip ang ating bida, ay itinaas nito ang kanyang daliri at iminungkahi na paano daw kaya kung timbangin nila ang mga kayamanan para sa parangal sa Escort King Residence. Na sinabi ni Chief Escort Gabulion na hatiin ang mga kayamanan ayon sa parehong timbang. Napaisip si Accountant John na kung kukunin lang daw nila ang mga bagay na may halaga bilang mga antigo. Sa pagbabayad ng kalahati bilang parangal, maaari daw silang makakuha ng 2 o 3 beses na halaga ng kanilang inialok. Upang maiwasan daw ang aberya, kailangan nilang lagyan ang escort chief at ang punong appraiser. Magbigay daw sila sa kanila ng gintong sinturon at kalis bilang regalo. Sinabi ng ating bida na magandang ideya daw iyon. Dagdag pa nito kaharap ang kanyang mga tauhan, ay sinabi nito na ang panghuli ay kailangan din daw nilang gantimpalaan ang bawat isang kasapi. Magbibigay daw sila ng bonus sa lahat ng miyembro ng Flying Dragon Hall. At maririnig ang sigawan na loyalty sa pavilion nito. Ayon sa kwento kumalat ang balita na maganda ang pagtrato ng Flying Dragon Hall sa mga escort at manggagawa nito. At nagsimulang dumalaw ang mga matchmaker sa hall. Nag-set up pa sila ng isang guest room upang tulungan ang mga tao na makahanap ng kanilang kapareha. Gabi na at makikita ang ating bida patungo sa kanyang master. Sinabi nito dito na mukhang mabuti daw ang kalagayan niya. At medyo tumaba daw yata siya, lalo na sa pisngi. Sumagot ito na sinabi na tama na daw iyon, ibigay na lang daw niya ang pera para sa pagkain sa buwan na iyon at inabot nito ang supot. Ayon sa kwento, hindi rin niya nakalimutang dumaan sa Wolseong sect upang kamustahin ang kanyang guro. At syempre, meron mga bisitang hindi inaasahan paminsan-minsan. Na makikita si Lady Cheonghwa sa pavilion ng ating bida na may dala-dala na nakabalot ng pulang tela. At sinabi nito na yon daw ay 300 taong gulang na ginseng mula sa bundok ng Changbai. Ibinibigay daw niya iyon bilang pasasalamat sa pagliligtas kay Byung-ryong. Yumuko ang ating bida at nagpasalamat. Pagkatapos magpasalamat ng ating bida, ay binuksan nito ang usapin sa mga kayamanan. Na sinabi nito na narinig daw niya na balak nitong magbenta ng mga kayamanang galing sa mga rehiyon sa timog. Masayang sinabi nito na kung ipagkakatiwala daw niya ang mga iyon sa Mangum Trading House, matutulungan nila siya sa pagbebenta. Hindi daw ba't kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang trading house?
Nagulat ang ating bida sa sinabi ni Lady Chionghua at sinabi nito na paumanhin ano daw iyon. At sinabi sa kanyang isip na kaya pala bigla itong dumalaw. Sinabi nito na syempre daw, isang bahagi ng kita ay mapupunta sa Mangum Trading House, ngunit sa huli, makikinabang ang parehong panig. Parang nahilo ang ating bida sa sinabi nito at napaisip na sa lakas daw ng loob nito ay parang siya pa daw ang dapat magpasalamat. Pinagtikom ng ating bida ang kanyang mga kamay at nasabi sa kanyang sarili na halos ganun na lang daw ang naririnig niyang mga bagay mula sa 10 magkakaibang trading houses sa loob ng 10 araw. At isa na sa kanila ay ang Mangum Trading House. Makikitang pinilit na lamang ng ating bida na tumawa sa harap ng kanyang auntie at sinabi nito na malinaw daw niyang nauunawaan ang kanyang layunin dahil kinasasangkutan nito ang malaking halaga. Mag-isip daw muna siyang mabuti bago magbigay ng sagot. Nanalungkot ang mukha nito sa sinabi ng ating bida. At ayon sa kwento ng makabawi ng kompostura ang ating bida ay namalayan na lang nito na papaalis na si Lady Chionghua. Ang pinakahuli ay ang destinasyon sa Dasun Pavilion, na kung saan nakatira ang mga guest escorts. Nakaupo sina Lady Soso, Tang Kunbaek at ang ating bida sa iisang lamesa. At inilapag ng ating bida ang 2 supot ng kanilang bonus. Nang tingnan siya ng may pagdududa ni Lady Soso at nagtanong na yon lang daw ba. Samantalang masayang hawak ni Tang Kunbaek ang para sa kanya. Tiningnan siya ni Lady Soso ng may pakahulugan at pinaalala na kung walang General Baek daw mula sa Horse Division, ay kalahati ng mga escort ay malamang na namatay dahil sa lason. Sumagot ang ating bida na itinaas ang kamay na anong ibig niyang sabihin na kalahati. Sa pinakamataas, 5 lang daw ang maaaring mamatay. Nang pinutol ni Lady Soso ang sinasabi ng ating bida, at naiinis nitong sinabi na kaya't okay lang daw bang mamatay ang 5. Nanapayuko na lamang ang ating bida habang inilalapag nito ang 2 supot pa ng salapi. At sumagot na sinabi nito na hindi daw niya kaya itong sabayan. Tiyak na magtatamo daw ito ng malalaking tagumpay. Tumingin si Lady Soso na may pagmamalaki at mabilis na kinuha ang isa pang supot at pinaalala nito na huwag daw niyang kalimutan na ang bawat sentimo mula sa kita ng Flying Dragon Hall ay meron siya. Nang nag-iba ang mukha nito na may halong pag-aalala habang binibigay ang isa pang supot kay Tang Kunbaek. Na sinabi nito na habang nandoon daw siya ay tulungan niya siya kay Tang Kunbaek. At tinanong ng ating bida na ano daw ang problema. Yumuko ito at sinabi na sa totoo lang daw. Nang matapos ipaliwanag ni Tang Kunbaek ang plano ay di makapaniwala ang ating bida na kinumpirma na magbubukas daw ba siya ng klinika sa Hangzhou. Na sinagot siya ni Lady Soso na may pag-aalala na oo daw. At tiningnan nito si Tang Kunbaek at sinabi na ang mga doktor sa Hangzhou ay nagiging makasarili at ayaw silang paupahan ng gusali. Na kaya kung maaari sana daw. Na sumingit si Tang Kunbaek at sinabing hindi na daw kailangan. Ngayong naiisip na daw niya ay hindi naman talaga nila kailangan ng gusali. At nagtanong ang 2 na kung ganoon ano na lang daw. Na masayang sumagot si Tang Kunbaek na magsisimula daw sila sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga pasyente sa lansangan. Na masayang sinang-ayunan ito ng ating bida at sinabing magandang diskarte daw iyon. At ganun din naman si Lady Soso at tumingin kay Tang Kunbaek. Pagkatapos ay tumingin sa ating bida at sinabi na dahil marami daw siyang kinita, bakit hindi daw nito ilibre ng isang round ng inumin ang kanyang mga juniors para maengganyo naman daw sila. Tumawa ang ating bida at sinabing gusto man daw sana niya, pero nakalimutan niyang dalhin ang kanyang wallet. At dito na po nagtatapos ang ika-97 kabanata. Ika-78 kabanata sa pagpapatuloy. 3 araw ang nakalipas, ang mga escort ng Flying Dragon Hall ay naging abala sa paghahanda para sa paglalakbay. Na makikita ang ating bida na nakatayo na tinitingnan ang magandang panahon. Nang mapalingon ito dahil sa naghihikahos na si Lady Soso na nakikiusap na humihingi ng tulong. Humarap ito na tinanong si Lady Soso na ano daw ang biglaang nangyari. Sumagot ito na ito daw ay napakalaking gulo. Na kapag nalaman ng kanyang kapatid ay palalayasin daw siya nito sa bahay. Nanlaki ang mga mata ng ating bida at nasabi nito ano daw. At sa isang tindahan ng alahas matatagpuan na ang 2 na nakatayo sa harap nito. At sinabi ng ating bida habang nakakrus ang mga kamay na ang gulong tinutukoy daw ba niya ay tungkol lang sa sirang hairpin. Sumagot si Lady Soso na yon daw ay sa kanyang kuya.
Sa madaling salita, ito daw ay isang bagay na suot ng babaeng unang minahal ng kanyang kuya 10 taon na ang nakalipas. Na nagtatakang tinanong ng ating bida na bakit daw niya ito isinuot. Nahihiyang sumagot ito na napakamot sa kanyang pisngi at sinabi na dahil daw sa maganda ito kaya niya sinubukan saglit ngunit nasira. Nagsalita ang matandang nag-aayos ng alahas na sinabi nito na mukhang aabutin daw iyon ng kalahating araw bago maayos. Pagkarinig ni Lady Soso sa sinabi nito ay nakahinga ito ng maluwag. At natuwa ang ating bida at nasabing buti na lang daw at pwede pang ayusin. Habang tinitingnan ng ating bida ang bagay na yon ay napaisip ito na kung sakali lang daw. Pwede bang ukitin ang magnolia sa halip na phoenix na gawa sa sungay ng bupalo na may inlay na ginto? Magara pero hindi daw sobrang matingkad. Isang natatanging piraso. Nagtataka na napahawak sa kanyang dibdib si Lady Soso nang marinig niya ang pinapagawa ng ating bida. Sumagot ang matanda na basta daw handa silang magbayad ng sapat. At inilapag ng ating bida ang supot ng salapi. Na makikitang pinagpawisan ito nang makita ang mga kumikinang na mga salapi. Nang magbago ang itsura nito at sinabing kakailanganin daw niya ng 3 araw. Nabiglang sinabi nito na hindi 2 araw na lang. Biglang nagkahiyaan ang dalawa pag-alis ng matanda at tinanong ni Lady Soso na tungkol saan daw yon. Natumikhim ang ating bida at sinabi nito na wala naman. Iniisip niya lang daw kung magugustuhan ito ng kanyang auntie. Makikitang nagmamadaling tumatakbo papunta sa ating bida si Chief Escort na tinatawag ang kanyang master na ikinagulat ng dalawa. Humarap ang mga ito at sinabi ni Chief Escort na mukhang ang mga manggagamot ng angkan ng tang ay dinukot. Nang marinig nila ito ay kapwa sila nagulat. At tinanong ng ating bida na paano daw nito nasabi. Ano daw ang ibig nitong sabihin? Hinihingal na sumagot si Chief Escort na iniulat daw na ang mga manggagamot ng angkan ng tang na tumutulong sa mga pasyente sa lansangan ay nawala. At ang binibining Tang Kunbaek ay pinatawag ng Panginoon ng Yonghua Hall at papunta roon kasama ang kanyang mga escort warriors. Iniutos ng ating bida na lahat daw ng natitirang escort ng Flying Dragon Hall ay agad na maghanap sa mga salarin na dumukot sa mga manggagamot. At yumuko na nagbigay galang si Chief Escort na oo naiintindihan daw niya. Sinabi ng ating bida na kailangan daw niyang makipagkita sa senior guest escort mula sa Haumon. Nagtataka na napatanong si Lady Soso ng mga senior guest escort. Makikita ang pavilyon ng Haumon sect. At ito si Haumon Chief Mokrejuk. Na sinasabi nito na wala ni ang mga manggagamot ng angkan ng tang o ang mga pinaghihinalaang salarin na makikita sa paligid na sakop ng Haumon sa ngayon. Na sumagot ang ating bida na ganun daw ba habang katabi nito si Lady Soso. Nasabi sa isip ng ating bida na kung pati ang Haumon ay walang alam, seryosong usapin na daw iyon. Sumagot si Chief Mokrejuk na kung ang Haumon mismo'y walang sagot, malaking dagok daw ito sa kanilang dangal. Bilang kapalit, nag-aalok daw sila ng iba pang mahalagang impormasyon. Na tinanong ng ating bida na ano daw iyon. Sumagot si Chief Mokrejuk na tungkol daw ito sa Mankyum Hall. Interesado daw ba siya? Lumipat naman tayo sa mga Westlake Trio. Makikitang masama ang loob ng 2 miyembro ng trio. Nang sabihin ng mahabang buhok na kapag tungkol daw sa mahihirap at mababang bayad na escort ay tinatawag niya agad sila, pero para sa isang mataas ang bayad ay iniwan nila sila. Na sumagot ang katabi nito na tumpak dahil sila rin daw ay nais makita ang kayamanan ni Sima Chong. Nakataas ang kamay ng ating bida na pinapaliwanag sa dalawa na hindi daw ba inalagaan naman sila hanggang ngayon. Na umiwas ng tingin ang dalawa sa ating bida dahil sa pagtatampo. Sinabi ng leader ng mga ito na tumahimik na daw silang dalawa. Nagulat ang ating bida sa dalawa na makikitang masama pa din ang mga loob nito. Sinabi ng leader ng Westlake Trio na pinaimbestigahan na daw niya ang lahat ng kanilang mga espiya ng buong araw. Pero walang kahit anong kahina-hinala sa mga dark sects. Nagulat ang ating bida at nasabi nito na paano daw. Mayroon daw bang sinuman sa Hangzhou na kayang umiwas sa mga mata ng parehong Haumon at Siusang Bridge Gang? Kung dayuhan daw yon possible pa. Sinagot siya nito na sa Hangzhou meron daw bang isang lugar kung saan maaaring manatili ang mga mamamatay tao kasama ang isang nakatatanda ng hindi makakaagaw ng atensyon at makakahanap ng tirahan at pagkain saan naman daw yon. Nang maisip at sinabi ng ating bida ang Westlake.
Dumako naman tayo sa lugar na tinatawag na Westlake. Makikita ang mga bangka sa lawa, at isa sa mga ito ay isang lalaki na medyo may edad na nakabandana ang nagsasagwa ng tinawag ito na master. Na sinabi ng tumawag dito na hindi daw nila makita. At isa muling bangka ang nagulat dito na hindi din daw nila mahanap iyon. Kasama pala sa bangkang iyon na tumatanggap ng mga ulat ang ating bida at si Lady Soso. Na nag-aalalang tinanong ni Lady Soso na maaari pa daw ba iyong mahanap. Sumagot ang lalaking nakabandana at sinabi nito na kung nasa Westlake daw iyon ay hindi ito malalampasan ng mga bangkero. Mag-uulat daw ang mga ito ng isang hindi pamilyar na bangka na lumitaw 3 araw na ang nakakaraan. Sinabi ni Lady Soso na paano daw nila hahanapin ang ganoong kalawak na lugar. Na sinabihan siya ng ating bida na sinabi na daw niya sa kanya na maghintay. Ngunit nagpipilit daw ito na sumama. Sumagot ito na paano daw siya hindi sasama. Kung may kinalaman daw ito kay Tangkun Baik. At isang panibagong bangka ang lumapit sa kanila para mag-ulat. Pagkatapos ay sinabi nito na may natagpuan daw sila. Ang lalaki palang ito ay si Old Man No, ang Westlake Gang's leader. Sinabi nito na hindi daw sila mga martial artist, kaya hanggang doon lang daw nila sila maihahatid. Dagdag pa nito na tumungo daw sila sa direksyong tinuturo ng pana. Iniabot ng ating bida ang isang supot at sinabi nito na hindi daw niya malilimutan ang ginawa nilang tulong. At sinabi ni Old Man No na mag-ingat daw sila. Sumagwan na ang grupo ng ating bida papunta sa itinurong daan sa kanila. At sinabi ng ating bida gamit ang transmission technique na sa kanyang mga honorary escort na sila daw ni Namong Soso ay pupunta sa may central deck. Ang Tangklan Warriors ay sa may stern. At ang Flying Dragon Escorts ay takpan daw ang pana. At isang malaking bangka ang tumambad sa grupo ng ating bida. At napansin ito ng mga nakasakay dito at tinanong kung sino daw ang nandoon. Habang iniharang ng ating bida ang kanyang sarili kay Lady Soso, ay tinanong niya ang mga ito na sino daw sila. At isang paa ang humakbang mula sa loob. At sinabi nito na sino daw sila na nagtipon-tipon sa ganoong oras na sakay ng ganoong bangka. At nabigla ang ating bida nang marinig niya ang nagsasalita, at nasabi nito sa kanyang sarili na ang boses daw nito ay kamangha-mangha. Ito daw ay martial expert. Makikita ang kulay kidlat sa mga mata nito, at na nagtatanong kung sino daw sila. Nasumagot ang ating bida at nagpakilala na siya daw si Lee Jongryong. Nakakatakot na umisi ito at sinabing natagpuan na daw nila ang daan papunta doon. Pagkatapos nitong sabihin yon ay iniutos nito sa kanyang mga tauhan na palasuhin ang mga nakasakay sa bangka. Na mabilis na kumilos ang ating bida at si Lady Soso upang iwasan ang gagawing pag-atake sa kanila. At si Lady Soso ay mabilis na inihakbang ang kanyang paa. Habang pinapaulanan sila ng mga pagpana. Sinalo naman ng ating bida gamit lang ang kanyang palad ang mga palasong itinitira ng mga ito. Pagkatapos niyang ipunin sa kanyang mga kamay ang lahat ng mga palasong kanyang nakuha, ay sa kanya ito ginamit sa kanila. Makikitang isa-isa itong tumama sa mga dibdib ng mga tauhan na sakay ng barko. Pagkatapos ang ating bida ay makikitang mula sa ere, ay patungo sa kinatatayuan ng iba pang mga tauhan ng barko. Paglapag ng mga paa ng ating bida, ay dali-dali itong sinugod ng isa sa mga tauhan na sakay nito gamit ang espada na agad namang naiwasan ng ating bida. Naiinis na sinabi nito na paano daw niya iyon naiwasan. Nang sumulpot ang ating bida mula sa ibaba, ay hiniwa niya ito gamit ang espada. Pagkatapos niyon ay naglabasan ang iba pa nitong mga kasamahan upang lusubin siya. Habang sinasalubong niya ang mga ito ay makikita ang liwanag sa kanyang mga mata. Tinamaan ito ng kanyang espada ang isa sa mga sumugod. At lahat ng humarang sa kanya ay kanyang pinagtatagpas. Sinigaw ng leader ng barko na bastardo daw siya habang nakikita nitong isa-isa nang nauubos ang kanyang mga tauhan. Na mabilis itong tumatakbo patungo sa ating bida. Samantalang sinasalubong din naman niya ito. Nagliliwanag ang mga mata nito sa galit at sinabing papatayin daw siya. Na sumagot ang ating bida na minsan na daw siyang namatay. At pinagtama nila ang kanilang mga sandata na magkaharap na parehong naglalabas ng mga asul na enerhiya. At dito na po nagtatapos ang ika-78 kabanata.